Lumambot ang anyo nito. Mahal ko ang anak ko. Kung kinakailangang isama ko siya, ay gagawin ko. Puno ng pagkamunghing tinitigan niya ito. Hindi kita papayagang kunin sa akin ang anak ko. Magkakamatayan muna tayo bago mo siya mailayo sa akin. Umismid ito. Then, may suggestion ako. Doon muna kayo tumira sa bahay ko habang inaayos natin to. Paano kung ayoko? Tatawagan ko ang lawyer ko. Wala kang laban sa akin dahil una pa lang ay hindi mo na ipinalaman tungkol sa bata. Pero hindi ko na yun kasalanan. Enough! Ayusin mo na mga gamit ninyo bago ka pa mapahiya. I hate you. Asik niya bago nagmamadaling umalis sa harap nito. The feeling is mutual. Ang ganda mo anak. Buong higpit na niyakap ni Tita Clara ang anak ni Meg. Nasa sala sila ng bahay ni Tita Clara sa Tagaytay. Nang malaman ng matanda ang tungkol sa bata, ay agad nitong tinapos ang honeymoon nito. Thank you po. Ang ganda niyo rin po, Lola. Sagot ng anak niya na ikinatawa ng lahat. Oh, mapagbiro ka rin, iha. Katulad ka rin ng mommy mo. Bumaling ito sa kanya at buong higpit din siyang niyakap. Namiss kita, iha. Ako rin po, tita. Garalgal ang tinig na bulong niya. Huwag ka nang malungkot, Meg. Makakamtan mo rin ang tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng mahabang kamustahan sa pagitan nila, ay ipinasya ni Tita Clara na doon na lamang sila matulog sa guest room. Nais daw nitong ispoil ang apo nito. Agad namang pumayag si Vince na ikinabigla ni Meg. Bakit ka pumayag? Sita niya nang mapasolo na sila. Niyaya ng mag-asawang anak niya sa kwarto ng mga ito upang ipakita ang mga regalo di umano nito sa bata. Sabik yung matanda sa bata. Isa pa, hindi naman tayo magtatabi sa iisang kama, which is good for me. Hindi ko lang alam sa'yo. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. Hey, you talk, I want to share a bed with you. Ang kapal mo rin, Mr. Trinidad. Stop being cocky. Nangyari na yun noon. I still remember how you were so eager to jump into my bed and seduce me. Nagpantig ang mga tainga niya sa narinig. At pumayag ka namang magpaseduce. Wala akong kasalanan doon. Lalaki lang ako. Nagkibit balikat na sagot nito. Ang lakas din itong mang-asar. Ganon? Kaya dapat palagi mong ilak ang kwarto mo. Sikmat niya bago sumunod kina Tita Clara sa itaas ng hagdan. Narinig pa niya ang nakakalokong halakhak nito. Aroganteng bakulaw. Kasalukuyang nakasandal sa kitchen counter si Meg at sumisimsim ng tequila. Mag-aalauna na ng madaling araw. Hindi siya dinadalaw ng antok dahil pinaghalong inis niya kay Vince at insomnia. Ang akala mo kung sinong regalo ng Diyos. Napasuntok siya sa hangin. Napasinghap siya. Christ! Balak ba siya nitong patayin sa atake sa puso? Nakasandal ito sa hamba ng pinto ng kusina at nakatitig sa kanya. Tiyak niyang lagpas sa kanyang kaluluwa ang paraan ng titig nito. Nag-init ang mukha niya nang matantong naka-lingerie lang siya. Kasi naman hindi man lang pumasok sa kokote niyang magsuot man lang ng roba. Tuloy ay mukhang masisilipan siya nang wala sa oras. Pinagsiklop na lamang niya mga braso upang itago ang halos subad na niyang katawan. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong naglakad at tumabi sa kanya. Kakaibang kilabot ang kanyang naramdaman nang magdikit ang mga balat nila ni Vince. Wala sa sariling napaatras siya hanggang sa maikulong siya ng braso nito. Let me go! Nanghihinang sabi niya habang inihaharang ang mga braso niya sa pagitan nila. Sa halip na pakinggan siya ay siniil siya nito ng halik sa mga labi. No! Ang dila nito ay pilit na ibinubuka ang mga labi niya.
Nang magtagumpay iyon ay malaya na nitong sinaliksik ang loob ng bibig niya. Siguro ay dahil na rin sa alak na kanyang nainom, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na gantihan ang mga nag-aapoy na halik nito. Hindi ka dapat lumabas ng kwarto mo ng ganyang see-through dress ang suot mo. Anito habang ginagawa ng namumunting kagat ang tainga niya. Nahihibang na siya sa sensanyong unti-unting binubuhay ni Vince. Isang ikrimen yon. Dahan-dahan na nitong kinalas ang suot niya hanggang sa tuluyan ng mahantad ang kanyang mayamang mga dibdib. Nagising si Meg sa masayang hagikhik ng anak niya. Anong oras na ba? Baling niya rito. 7 a.m. po, Mommy. Mami, tingnan niyo po itong fish na ibinigay ni Lola Clara. Kamukha niya si Nemo. Anito na ang tinutukoy ay ang clownfish sa fishbowl. Nasaan ang daddy mo? Downstairs, kausap na Miss Aiva. Mommy, bakit po siya umiiyak? Looks like she's gonna be sick. Puna ng bata habang kalong pa rin ang fishbowl. Natigilan siya sa sinabi. Agad na niyang naramdaman ang pamimigat sa dibdib. So, what did last night mean? Bakit narito ang babae iyon? May ugnayan pa ba ito at sa Vince? Oo, dahil kahit kailan hindi naman siya hihiwalay na Vince. Hindi nga ba't malapit na naikasal ang mga ito ayon kay Tita Clara? Nang nagdaang gabi ay masinsinan silang nag-usap ng matanda at dito niya nalaman ang lahat ng pinagdaanan ni Vince mula ng lisanin nitong Pilipinas. Ma'am, okay ka lang po ba? Concerned na tanong ng anak niya. Pilit siyang tumango. Aakto sana siyang yayakapin nito nang biglang bumakas ang pintuan at iniluwasin na Vince at Ava. Tingnan mo ang anak ko, Ava. Hindi ba't kamukhang kamukha ko siya? Nakapulupot ang isang braso ni Vince sa baywang ng babae. Tama ka, babe. Pwede ba kitang mayakap, sweetheart? Tumingin sa kanya si Kenzie bago siya tumango rito. Tiyak na nais ni Vince na maging open sa babae dahil na rin sa nalalapit na kasal ng mga ito. Kaya marahil umiyak si Ava ay dahil sa revelasyon ni Vince tungkol sa anak nito sa pagkabinata. So, it's all settled then. Handa na ang breakfast sa baba. Masiglang wika ng binata. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng kobre kama dahil nais niyang pigilan ang kanyang namumuong mga luha. Ang nagdaang gabi ay isa lamang sa kanyang mga panaginip. Likha marahil iyon ang kanyang imahinasyon. But damn it, she was deeply hurt. Mauna na kayo. Okay, sagot ni Vince bago inakay ang anak at si Ava. Paglabas ng mga ito ay saka lamang niya pinakawalan ang kanyang mga luha. Ayusin niyo mga gamit niyo ng bata. Pupunta tayo sa Bali Indonesia. Bakit? Tanong ni Meg kay Vince habang naghahapunan sila sa bahay nito. Nasa sala ang anak na abala sa pagbabasa ng favorite books nito. Vacation. Simpleng sagot nito. Alam mo, hindi porke binibigyan kita ng oras sa anak mo, ay kaya mo na akong manduhan. Pabagsak na ibinaba niya ang kubyertos. Ha? Ano ba talagang gusto mo, Vince? Hindi ka ba naawa kay Ava? Nagmumukha siyang kept woman mo. Kung may dapat kang isama sa bakasyon na iyan, siya yon. Alam niya kung saan siya lulugar. At pwede ba, sumunod ka na lang sa gusto ko dahil kailangan mong... Ano? Kailangan kong pagbayaran ng ginawa ng ama ko sa pamilya mo? At pagbayaran ng ginawa kong pagtago sa iyo ng anak mo? Hindi pa ba kabayaran pagbibigay ko ng sarili ko sa iyo, Vince? Ilang kasalanan pa ba ang kailangan kong pagbayaran para maalis na dyan sa puso mo ang lahat ng galit mo sa akin? Lumuluhang wika niya. Hindi na niya napigilan ng pag-alpas sa mga hinanakit sa dibdib niya. Nagbaba ito ng tingin. I'm sorry. Akma itong tatayo na magsalita uli siya. Huwag kang unfair at hipokrito. Hindi lang naman ikaw nawalan, Vince. Pati ako noon. Halos mabaliw ako sa kaalamang kailangan kong pumili sa inyo ng pamilya ko. Pero mas pinili kita sa kanila. Dahil naniniwala akong ang katotohanan lamang ang makapagpapalaya sa lahat ng hirap na dinanas mo nung wala ang pamilya mo. Ngunit nagkamali ako. Sinira tayo ng katotohanan yon. Marahas itong bumaling sa kanya. Oo, at siguro tama ka na naging unfair ako sa'yo.
Nasaktan ako, Meg. Naroon yung halo-halong emosyon. Sorpresa, sakit, guilt, hopelessness. It was a roller coaster of emotions, Meg. Ginawa ko lang ang tingin ko'y tama. Naging masaya ka ba pagkatapos nun? Tanong niya. Umiling ito. Hindi. Nabuhayan siya ng pag-asa. God, no. Inalang hakbang siya nito bago siya kumulmos ng halik sa mga labi. Kasabay niyon ay ang paglandas ng mga luha sa kanya-kanyang mga pisngi. Vince kissed her brutally. Tila inipon nito ang buong lakas nito sa halik na iyon. Pinangko siya nito at tinungo nila ang kwarto nito habang hindi naghihiwalay ang mga labi nila. Napabalikwas si Meg nang marinig niya ang tunog ng alarm clock. Nakapikit ang isang matang ini-off niya iyon. Una, ang akala niya ay nasa sariling kwarto niya siya. Ngunit nang makita niya ang gray na pader ay naalala niya ang nakaraang gabi. She blushed when she remembered their intense lovemaking. Kip-kip ang kumot ay lumabas siya ng terasa. Sa ibaba ay narinig niya ang casual na pag-uusap ni Vince at Eva. Pigil ang hiningang nakikinig siya sa mga ito. Kamusta naman ang wedding gown? May mga kailangan pa bang ayusin doon? Tanong ni Vince na nagpamanhid sa puso niya. Wala na. Everything's perfect. Oh, Vince, excited na ako sa kasal. Natatawang sabi ng babae. Hindi niya na malayang umaagos na pala mga luha niya. Bakit naman siya nasasaktan ng ganoon? Hindi naman nilinil ni Vince ang ugnayan nilang dalawa. Itutuloy pa rin ito ang kasal kay Eva. Marahil para sa binata nangyari sa kanila ng nagdaang gabi ay bunga lamang ng mga emosyong pinakawalan nila. Sure you are. Kapag dumating ang araw na iyon ay ako ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Ramdam niya ang pagmamahal ni Vince sa babae. Hindi na niya nakayanan ng tagpong iyon at mabilis siya nagbihis at kaagad na pinuntahan ang anak niya. Kailangan niya makalayo kay Vince bago pa siya masira ng nalalapit na kasal nito. Dahil tiyak na gagawin niya iyon sa labis na pagmamahal dito. Nang nagdaang gabi, nagkaroon na ng closure ang nakaraan nila. Siguro yung oras na rin para ayusin naman niya ang buhay niya. Mommy, saan po tayo pupunta? Tanong ng anak ni Meg sa kanya habang binibihisan niya ito. Hindi niya ito sinagot at ipinagpatuloy ang pag-aayos dito. Mommy, isasama ba natin si Daddy? No. Gusto ko sama natin si Daddy. Baby, dyan ka lang ha. Ililigpit ko lang ang mga gamit natin at aalis na tayo. Pero Mommy, I said don't talk. Ang tigas ng ulo mo. Tayong dalawa lang ang aalis. Bulnyaw niya rito na agad naman itong ikinatahimik. Nangingilid na mga luha nito dahil iyon ang kauna-unahang pagsigaw niya rito. I'm sorry baby. Pangaalo agad niya sa anak. Labis na pinagsisihan niya ang kanyang mga nasabi rito. Anong ibig sabihin nito? Bulalas ni Vince. Nakapasok na ito nang hindi man lamang niya namalayan. Nakakunot noong tiningnan nito ang mga gamit nila. At bakit umiyak si Kenzie Meg? Nagmamadaling nilapitan nito ang bata at niyakap. Sa mga balikat nito humagulhol ang anak. Aalis na kami. Ano? Hindi siya sumagot, bagkus ay pilit na niyang hinila ang braso ng anak. Kenzie, aalis na tayo. Uuwi na tayo kina Lolo. Tiyak na nagtatampo ng mga yun dahil matagal na tayong wala. Gusto na niyang umiyak. No, Mommy, hindi ako sasama kung hindi kasama si Daddy. Matatag na wika naman ng anak na ikinahikbi niya. Let go of your daddy, Kenz. Napapaos na wika niya. Ilang sandali pa ay siya naman ang humagulhol sa harap ng mga ito. Mommy, huwag po kayong umiyak. Humiwalay ang bata sa ama nito at siya naman ang inalo. Lalo tuloy siyang napaiyak. Come on, sweetie. Sumama ka sa akin. Pakiusap niya rito. Mamamatay siya kung pipiliin nito si Vince. Meg. Mommy. Lumapit si Vince sa kanya habang masuyong itinaas ang baba niya. Ano bang pinagsasabi mo, Meg? Kung may lugar man sa mundong ito kung saan ako nababagay, iyon isa tabi niyo ni Kenzie. Naguluhan siya. Ang akala ko ba ay pakakasalan mo si Eva? Umiling ito. No, honey.
Alam kong nakikinig ka sa usapan namin ni Eva. Napahiya siya at napanguso. Masuyo itong ngumiti. Bigla ay parang bumalik ang dating Vince noon. Ang kasal natin ang pinag-uusapan namin ni Eva. Siya ang nag-arrange ng lahat dahil hindi alam ng bride na ikakasal na siya sa lalaking sinaktan siya ng labis. Ano? Hindi na nila alintana ang kanilang anak na nakatingala sa kanila. Maging ito man ay naguguluhan. Matagal na kaming tapos ni Eva. Mula nang dumating si Tita Elena sa bahay ay sinabing may anak tayo at kailangan kitang pigilang umalis ay doon ko nabatid na mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Iyon ba ang dahilan kung bakit umiyak si Eva nung nandito siya? Umiiyak siya dahil nakilala na rin niya ang lalaking para sa kanya nang bumalik siya sa Amerika. Ang akala niya masasaktan niya ako, pero mali siya dahil para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Vince, sorry sa lahat. Kinabig siya nito at niyakap na mahigpit. Tapos na ang lahat at nangyari na ang dapat mangyari. Wala tayong magagawa sa nakaraan at ang kailangan nating gawin ay paghandaan ang ngayon at bukas. Magsisimula tayo. Ikaw at ako. Ako rin po, Daddy. Sabad ng anak nila. Oh yes, baby girl. Hindi niya inakalang may ganun pala siyang mararamdaman sa isang tao. Mahal na mahal kita. Buong pagmamahal na sambit niya kay Vince. As I love you, sagot nito bago inangkin ang mga labi niya. Wala itong pakialam kahit pa nanonood ang anak nila. Kadiri, Daddy! Natawa sila ni Vince nang tumakbo at umikot sa kanila ang kanilang nagtititiling anak. Pinutol niya ang halik at bumaling sa anak. Kenzie, you won't find it so gross in 10 years. You mean kapag nagustuhan ko na ang mga boys? Tanong ng anak nila na ngayon ay hindi mailarawan na mukha. Tila ba kahindik-hindik dito ang kaalamang hahalikan din nito ang isa sa mga lalaki. Stay away from boys, pagkontra ni Vince. Naka-daddy's mode ito. Pero lalaki ka, honey. Nakangiting paalala niya kay Vince. Daddy siya, Mami. Hindi na siya boy. Binalingan siya ni Vince. Next week ay bibisitahin natin ang daddy mo. Kailangan ko ring humingi ng tawad sa kanya. Salamat. Para sa'yo ay gagawin ko kung anong tama. Because you're my 1 in a million girl. Hinablot niya ang kwelyo nito at siniil ng halik ang mga labi nito. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Vince at Meg. At lagi po nating tatandaan, hindi ka pipiliin dahil ikaw ang pinakamaganda. Pipiliin ka dahil ikaw lang ang nagpaparamdam ng tunay na halaga. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.